Ang mensahe ko talaga ay mensahe ng pagpapasalamat at pangalawa ay yung edukasyon. Maikli lang para maalala ninyo. Humihingi ako ng tulong ninyo na paintindi natin sa ating mga anak, pamangkin, kapatid, apo, sa lahat sa kahalagahan ng edukasyon. Dahil diyan magbabago ang buhay ng isang tao. Dapat maintindihan ng kabataan ngayon na kailangan hindi magiging madali ang buhay. Walang buhay na madali. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero kailangan, kahit pa man mahirap ang buhay, dapat kung tayo ay estudyante, nakatuon yung ating lahat ng lakas at katatagan sa pagtatapos ng kanilang pag-aaral. Kaya humingi ako ng tulong sa inyo sa kampanya sa edukasyon. Alam nyo, noong umattend ako sa event ng Korea, ng South Korea, na imbitahan ako ng pamahalaan ng South Korea sa EduTech, Korea. Yung kasama ko na education minister ay politician din siya. So, merong mga ibang mga education ministers, mga academicians, mga scholars, mga educators. Meron din iba mga politicians tulad ko. At sabi nung isang speaker nila, guest speaker nila, sabi siya na sumasaludo siya sa mga tao, na mga politiko na tinatanggap ang trabaho sa edukasyon dahil hindi nakikita kaagad ang epekto ng edukasyon. Hindi mo siya makikita kaagad bukas sa susunod na araw. Taon ang binibilang para makita ang magandang epekto ng edukasyon. At yun ang wala sa mga politiko dahil every 3 years, every 6 years ay merong dumadaan na eleksyon. Pero masaya pa rin ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon ng tadhana na pumasok sa Department of Education at makabigay na tulong at makapagserbisyo sa ating bayan sa pamamagitan ng kampanya sa edukasyon at syempre ang pag-implement ng mga reforma sa ating edukasyon, lalong-lalo na doon sa kailangan natin na gawin sa problema ng kalidad ng edukasyon. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nabigyan niya ako ng ganun na gift o regalo na maka-inspire ng ibang tao na unang-una mahalin ang ating bayan, pangalawa na tumulong sa kapwa, at pangatlo gumawa ng kung ano ang tama at nararapat para sa ating bayan at sa ating mga komunidad. Nakita ko din sa ating panata, nakita ko yung mga commitment natin na nakakatulong personal sa ating sarili and syempre nakakatulong sa ating komunidad. Mukhang para sa ibang tao, simple lang yung panatang makapalay, pero kung magsama-sama tayo at yun ang gawin natin, napakalaki na pagbabago ang makita natin sa ating komunidad. Papasalamat ako sa inyo din dahil sa inyong pagtulong sa mga kababayan natin. Sa inyong mga maliliit na paraan na nakakatulong kayo at kayo din ang nakaka-inspire sa ibang mga kababayan natin, sa ibang mga cuties, ay nagpapasalamat ako na merong ganun, merong organisasyon, merong isang grupo na nagpapakita na merong pag-asa sa bayan natin at merong pagbabago na mangyayari sa kinabukasan. Nagtatawa ako kanina dahil ang kabaliktaran pala ng cuties ay dinosaur. Eme. Yung pala yun. So, maraming salamat din sa pag-defend ninyo sa akin na lahat kayo nagsasabi na kayo na bahala sa mga bashers at sa mga dinosaur. Kayo na bahala sa mga
dinosaurs. Kailangan natin ng Jurassic Park dapat ikulong. Ikulong ang mga dinosaurs doon. So, yun. Ang mensahe ko talaga ay mensahe ng pagpapasalamat. At pangalawa ay yung edukasyon. Maikli lang para maalala ninyo. Humihingi ako ng tulong ninyo na paintindi natin sa ating mga anak, pamangkin, kapatid, apo, sa lahat sa kahalagahan ng edukasyon. Dahil diyan magbabago ang buhay ng isang tao. Dapat maintindihan ng kabataan ngayon na kailangan hindi magiging madali ang buhay. Walang buhay na madali. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero kailangan, kahit pa man mahirap ang buhay, dapat kung tayo ay estudyante, nakatuon yung ating lahat ng lakas at katatagan sa pagtatapos ng kanilang pag-aaral. Kaya humingi ako ng tulong sa inyo sa kampanya sa edukasyon. Alam nyo, noong umattend ako sa event ng Korea, ng South Korea, na imbitahan ako ng pamahalaan ng South Korea sa EduTech, Korea. Yung kasama ko na education minister ay politician din siya. So, merong mga ibang mga education ministers, mga academicians, mga scholars, mga educators. Meron din iba mga politicians tulad ko. At sabi nung isang speaker nila, guest speaker nila, sabi siya na sumasaludo siya sa mga tao, na mga politiko na tinatanggap ang trabaho sa edukasyon dahil hindi nakikita kaagad ang epekto ng edukasyon. Hindi mo siya makikita kaagad bukas sa susunod na araw. Taon ang binibilang para makita ang magandang epekto ng edukasyon. At yun ang wala sa mga politiko dahil every 3 years, every 6 years ay merong dumadaan na eleksyon. Pero masaya pa rin ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon ng tadhana na pumasok sa Department of Education at makabigay na tulong at makapagserbisyo sa ating bayan sa pamamagitan ng kampanya sa edukasyon at syempre ang pag-implement ng mga reforma sa ating edukasyon, lalong-lalo na doon sa kailangan natin na gawin sa problema ng kalidad ng trabaho at paglingkod sa ating gobyerno. Maraming salamat sa inyo lahat mula po sa pamilya namin, pamilya Duterte. At ang pangatlo kong pagpapasalamat ay sa inyong lahat po dahil pabago-bago po ang schedule ng ating anniversary. Pasensya na dahil napakahirap maghanap ng tamang schedule at papasalamat ako dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayon, ang pagkakataon sa akin para makasama kayo at nakaselebrate ng first year anniversary ng Inday Sara. Kanina, tinanong ko sila, sabi ko,